Hindi sinasadyang nabunyag ng administrasyon ni Donald Trump ang kanilang mga plano tungkol sa Russia at Ukraine para sa taglagas. May mga balita tayong natanggap mismo mula sa Washington na amoy ang malakas na kabulukan sa politika. Si Direktor ng FBI na si Kash Patel, ang pinuno ng pangunahing ahensya ng seguridad ng Estados Unidos, ang taong may tungkuling manghuli ng mga espiya ng Russia ay nagbabalak na bumisita ng opisyal sa Russia. At dito na lumalabas ang matinding balita. Lilipat si Patel papuntang Moscow mula sa St. Petersburg kung saan siya ay tatanggapin, isipin nyo, ng FSB na siyang tuwirang tagapagmana ng KGB. Ito ang unang pagbisita ng kasalukuyang direktor ng FBI sa Russia matapos ang 13 taon. Ibig sabihin, mula nang salakayin ng mga Ruso ang Ukraine noong 2014, hindi pa ito nangyari. Nangyayari ang pagbisitang ito habang hinihingi ng Kongreso ng Estados Unidos ang mga bagong mabibigat na sanksyon laban sa Kremlin dahil sa digmaan laban sa Ukraine. Kapag humingi sila ng dagdag na tulong para sa Ukraine at sinasabing kailangan pang gipitin si Putin. Pero ito ay simula pa lang. Lumabas na noong nakaraang taon, nagbayad na pala ng pera ang mga Ruso ng direkta kay Kash Patel. Noong 2025, nalaman ng Washington Post na nakatanggap si Patel ng $25,000 mula sa kumpanyang Global 3 Pictures na pinamumunuan ng direktor na si Igor Lopatyenko. Nakonektado kay kumpare ni Vladimir Putin na si Viktor Medvedchuk. Ang pera ay opisyal na ibinayad para sa paglahok sa isang dokumentaryong pelikula tungkol sa investigasyon ng Russiagate kung saan si Patel at iba pang taga-suporta ni Donald Trump ay ipinakita bilang mga biktima ng pampulitikang sabwatan ng mga demokratiko. At alam na alam ni Patel na ang pelikulang ito ay ginawa para itulak ang propaganda ng Russia pero tinanggap pa rin niya ang tseke na nagkakahalaga ng $25,000. Malamin natin ang nalalaman tungkol sa pagpunta ni Kash Patel sa Moscow, kung bakit ito nangangamoy iskandalo at kung anong kontrobersyal na kwento ng pagdustay ng pondo ang nakakabit kay Patel. At higit sa lahat, sabay-sabay nating buuin ang kabuang larawan kung ano ba talaga ang binabalak ng grupong MAGA na kinabibilangan ni Patel kaugnay sa Russia at kung paano nila matagal nang tinutulungan si Vladimir Putin laban sa Ukraine. Ako si Alexei Pecci, tuklasin natin ang kwento nito. Ako si Alexei. Bago simulan, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito dahil malapit na tayo sa 300,000 subscribers. Nagpapasalamat ako sa lahat ng magsusubscribe. Magsisimula ako sa mga facts tapos mag-aanalisa tayo. Politiko ang unang nagbalita tungkol sa pagbisita. Ang direktor ng FBI na si Kash Patel ay nagpaplanong maglakbay papuntang Moscow at St. Petersburg sa kalagitnaan ng Oktubre. Tinatayang sa ika-14 at ika-15 ng Oktubre. Ang pagbisita ay nakatakda para sa 2 araw. Mahalagang detalye ayon sa isang opisyal ng Amerika, ang tatanggap kay Kash Patel ay ang Russian Federal Security Service. Ibig sabihin, ang ahensyang ito ang pumalit sa Soviet KGB. Ibig sabihin, ang pinuno ng American Counterintelligence ay pupunta sa opisina ng Russian Counterintelligence. Sa organisasyong nagre-recruit ng ahente laban sa kanluran, responsable rin sa mga pagkalason at cyberattacks. Hindi pa tiyak ang kanilang pag-uusapan. Hindi rin malinaw kung makikita ni Patel si Vladimir Putin all-in-one sa kanyang mga kasama. At ngayon, maingat na binanggit ng publikasyong politiko na pansamantala pa lang ang mga plano at maaring magbago ang mga ito. Pero idagdag ko lang, madalas makakuha ng ganitong impormasyon ang mga mamamahayag kapag may gustong sumabotahe ng mga ganitong pagbisita. Ibig sabihin, malinaw na hindi tao ni Patel ang nagpakalat ng impormasyon, kundi mga kalaban niyang nakaalam at nagpasyahadlangan ang biyahe sa pamamagitan ng pagpagalit sa mga Amerikano. Ang huling aktibong direktor ng FBI na bumisita sa Rusya ay si Robert Mueller noong 2013. Ibig sabihin bago pa man salakain ng Rusya ang Ukraine noong 2014. Pero siya rin ang parehong Mueller na kalaunan ay itinalaga bilang espesyal na piskal para imbestigahan ang pakikialam ng Rusya sa halalan sa Amerika. Ang Kremlin nakapansin-pansin ay hindi kinumpirma ang biyahe pero hindi rin ito itinanggi. Umiwas sa diretso sagot si tagapagsalita ng Kremlin, Dmitry Peskov sa briefing at sinabi, ang ganitong mga pagbisita ay kadalasang ginagawa ng pribado. Ibig sabihin, sa Moscow, malinaw na ayaw nilang ipakitang agad ang isang bagay na halatang regalo para sa kanila.
Ngunit maaari ring ipalagay dito na pagkatapos mismo ng eleksyon sa Russia para sa State Duma sa Setyembre, si Vladimir Putin ay totoong magbabanta sa buong mundo ng mobilisasyon ng daan-daang libong mga Ruso at pagbubukas ng ikalawang prente ng digmaan. Kaya susubukan niyang makipagtawaran sa mga Amerikano. Ngunit bakit ang pagbisita ni Kesh Patel ay nagdudulot ng ganitong kalalaking katanungan? Dito pumapasok ang konteksto at ang personalidad mismo ni Kesh Patel. Ang pagbisita, kung matutuloy, ay nangyayari sa gitna ng deadlock ng Washington at Moscow tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine, habang humihiling ng sanksyon ang mga mambabatas laban sa Russia. Noong nakaraang buwan, inaprubahan ng kapulungan ng mga kinatawan ang dagdag na $1.3 bilyong na tulong sa Ukraine at bagong sanksyon laban sa Russia. At ginawa nila ito sa kabila ng pamunuan ng mismong mga Republikano at ng linya ni Donald Trump. Ibig sabihin, hinihila ng Kongreso sa isang direksyon. Sinasabi nilang dapat nating pwersahin ang Russia, habang ang direktor ng FBI naman ay hinihila sa kabilang direksyon at nagpaplanong bumisita sa mga Ruso. Ayon sa politiko, hindi karaniwan at sensitibo ang paglalakbay ng pinuno ng FBI sa isa sa mga pangunahing kalaban ng Amerika. Ngayon, tungkol naman sa reputasyon ni Kesh Patel dahil ito ay ibang kwento. Pinagpipiyestahan na yon ng mga Amerikanong media ang kwentong ito at ang kanyang paglalakbay ay nasasailalim sa masusing pagsusuri kasabay ng investigasyon sa kanyang mga gastusin. Sikat si Patel dahil sa kontrobersyal niyang mga biyahe na pinundohan ng gobyerno. Halimbawa, ang kanyang biyahe sa Olimpiada sa Milan na ginastusan ng buwis, ayon sa New York Times, ay nagbigay sa kanya ng maraming libreng oras para magpahinga at mag-entertain ng bisita. Ginamit ang eroplanong pag-aari ng gobyerno sa paraang halos nabura na ang linya sa pagitan ng trabaho at kasiyahan. Ibig sabihin, pinaghihinalaan ang tao na gumagala sa mundo gamit ang pera ng bayan para sa sariling kasiyahan. Pero posible ring may pera si Patel, kaya hindi na siya nag-aalala. May hinala na baka tumatanggap siya ng pera sa mga Ruso, pero sa totoo lang, hindi naman ganoon. Napatunayan na si Kesh Patel ay siguradong nakatanggap ng pera mula sa mga Ruso. Napag-alaman ng Washington Post na noong 2025 pa, nakatanggap si Kesh Patel ng $25,000 mula sa kumpanyang Global 3 Pictures. Pinamumunuan ang kumpanyang ito ng direktor na si Igor Lopoteno. Ang taong ito ay konektado kay Viktor Medvedchuk, kumpare ni Vladimir Putin at pamunahing pro-Russian politiko sa Ukraine. Ibig sabihin, ang pera kay Patel ay dumaan sa kadena na direktang konektado sa mga pinakamalapit kay Vladimir Putin. Para saan siya binayaran? Ganito, para sa pagsali sa dokumentoryong pelikula tungkol sa tinatawag na investigasyon ng Russiagate na tumatalakay sa pakikialam ng Russia sa halalan sa Amerika. Sa pelikulang ito, sina Kesh Patel at mga taga-suporta ni Trump ay itinampok bilang biktima ng pampulitikang sabuatan. Ibig sabihin, isang organisasyong konektado sa Kremlin ang nagbayad sa magiging direktor ng FBI para lumahok sa propagandistang pelikulang nagpapabango kay Donald Trump at nagpapahina sa issue ng pakikialam ng Russia. Ayon sa Washington Post, dati nang nasangkot si Director Lopotenok sa pro-Russia na proyekto at ang pondo rito ay galing sa foundation na personal na itinatag ni Vladimir Putin para itulak ang mga naratibo ng Kremlin sa kanluran. Ibig sabihin pera mula sa makinarya ni Putin para sa information war, laban sa kanluran at sa atin ang pinag-uusapan. Ngayon, pagdugtong-dugtungin ang lahat ng ito. Isang tao na opisyal na tumanggap ng $25,000 mula sa isang kadena ng organisasyon na konektado sa kumpare ni Vladimir Putin bilang bayad sa paglahok sa isang pelikula na nagpapaputi sa pakikialam ng Russia. Na yon ay namumuno sa FBI at bumibisita sa FSB. Sa ganitong konteksto, hindi kaya siya nabayaran? Tumatanggap na siya ng pera mula sa mga taong konektado sa Kremlin na patunayan na yan. Ibig sabihin, tumanggap na siya ng pera mula sa mga konektado sa Kremlin na patunayan na yan. Ang tanong ay ano ang magiging resulta ng pagpunta niya sa Moscow? Mahalagang maintindihan ang katauhan ni Patel. Paalala,
Siya ang katabi ni Trump noong nakaraang linggo nang magtalumpati si Trump sa bansa. Inakusahan niya ang FBI ng pagtatago ng sabwatan sa 220 halalan at humiling ng kasong kriminal laban sa sarili niyang mga tauhan sa intelihensya, kaya hindi independiyente si Patel. Hindi siya independiyenteng pinuno ng ahensya ng seguridad. Tapat na taga-suporta ni Trump ay nililinis ang FBI para sa White House. Ngayon pupunta siya sa FSB. Ang tanong, bakit? Tandaan, ang pagdating ni Kesh Patel ay hindi aksidente, kundi bahagi ng mas malaking kwento. Kung mapapatunayan, magiging bahagi ito ng serye ng high-level na kontak sa pagitan ng Kremlin at grupo ni Donald Trump para pagandahin ang relasyon at talakayin ang pagtatapos ng digmaan sa mga kondisyon na walang magandang maidudulot sa mga Ukrainyano. At itong buong MAGA na grupo, ang kilusang Make America Great Again sa paligid ni Donald Trump, paulit-ulit nilang ipinipilit ang iisang pananaw tungkol sa Ukraine sa loob ng maraming taon. Tara, balikan natin ang mga personalidad dito para makita ang sistema at malinaw na hindi lang si Kesh Patel ang ganito. Si Marjorie Taylor Greene, pangunahing boses ng kampong ito, ilang taon nang humaharang sa tulong para sa Ukraine at tinawag pang proxy war ang depensa natin. Noong nakaraang taon, nagbigay pa siya ng panayam kay Yevgeny Popov, isang propagandista ng gobyerno ng Russia. Kay Yevgeny Popov para sa telebisyon ng Estado ng Russia, talagang bumaba siya sa antas ng direktang pakikipag-usap sa isang Ruso. Ibig sabihin, may Amerikanong politiko na hayagang lumalahok sa propaganda ng Kremlin. Noon, siya rin ang nagpakalat ng maling balita tungkol sa protesta sa Ukraine. Halimbawa, noong nakaraang taon, nang lumabas sa kalsada ang mga Ukrainian laban sa pagpapahina ng mga anti-korupsyon na ahensya, ang NABU at SAP. Si Marjorie Taylor Greene ay nagsabing, hindi laban sa NABU ang protesta ng mga tao, kundi niloloko niya ang mga Amerikano at pinupuno ng kalokohan ang kanilang isipan. Igimit niya nagprotesta ang mga Ukrainiano laban kay Zelensky dahil ayaw niyang makipagkapayapaan sa Russia, pero ito ay kasinungalingan. Lumabas ang mga tao para suportahan ang NABU at SAP. Siyempre, agad namang sinakyan ng medyang Ruso ang lahat ng kasinungalingang ito. Kaya hindi na ako magtataka kung si Marjorie Taylor Greene ay tumanggap din ng pera. J.D. Vance, vice-presidente ngayon. Bago siya sumikat, nabanggit niya, sa totoo lang, wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa Ukraine. Si Tucker Carlson, dating Fox News star, ay nag-interview kay Vladimir Putin at matagal nang nagtutulak ng pro-Russia na pananaw. Ngayon, nadismaya na siya kay Trump at sa mga Ruso. Sabi niya, bakit parang niloko at iniwan ako ng lahat? Parang sobrang dami na niya nakausap si Putin. Itong grupo na sina Matt Gaetz at Lauren Boebert ay sabay-sabay naghain ng panukalang batas para itigil ang tulong sa Ukraine. Sa madaling salita, isa ang pinagmumulan nila. Sa ilalim ng islogang Amerika muna, ang totoo, isinusulong nila ang linyang Russia muna. Itigil ang tulong sa Ukraine, alisin ang mga sanksyon o huwag magpatupad ng mga bagong sanksyon at pilitin ang Ukraine tanggapin ang kapayapaan sa kondisyon ng Kremlin. Ayan, at ang pagbisita ng direktor ng FBI sa FSB ng Russia ay pasok din sa ganitong linya, normalisasyon ng relasyon sa agresor. At heto pa, sa mismong oras na dapat siyang gipitin. Gusto kong ipakita sa inyo ang isang kawili-wiling kaibahan. Habang ang paksyong MAGA sa Estados Unidos ay lumalapit sa Moscow at nagpapadala ng FBI director, ang mga matagal ng kapartner ng Russia ay tahimik na umaatras. Ayon sa kanluraning media, ang Tsina ay lalong lumalayo at pinag-iisipan ang mga posibleng mangyari matapos si Vladimir Putin. Mayroon akong malaking episode tungkol dito sa YouTube channel na ito, kaya pumunta kayo at panoorin ninyo. Kazakhstan, Azerbaijan at Armenia. Ito ay mga post-Soviet na bansa na nakasanayan na ng Moscow na ituring na parang likod bahay nila, pero unti-unti na ring lumalayo sa impluwensya nito. Para sa akin, ang contrast ay parang nangaasar. Iniwan si Vladimir Putin ng mga taong matagal niyang kasama sa loob ng mga dekada. Samantalang, ang ilang bahagi ng Amerikanong establishmento ay tila lumalapit sa kanya. Ibig sabihin kahit ang mga kaalyado ay nakikita na ang Rusya ay isang nakakalason at humihinang asset na mas mabuting iwasan. Ito ay parang nakikita mo na may nangyayari sa merkado, bumabagsak ang mga stocks, mas mabuti pang ibenta na lang. Basta ibenta mo na lang, tapos na, iligtas ang iyong assets, ibenta at kalimutan na lang ang kwentong ito. Alam na rin ng mga kaalyado na si Putin ay isang asset na mas mabuting bitawan at layuan.
Ang mga politikong MAGA sa Amerika at ang direktor ng FBI na si Kash Patel na tapat sa kanila ay pumupunta ngayon sa Moscow para ayusin ang ilang relasyon, ayon sa ilan sa Washington. May gustong-gustong makipagkaibigan sa lumulubog na barko, pero ang tanong lang ay sino at bakit? Konklusyon. Si FBI Director Kash Patel, kilalang tapat kay Trump, ngunit nadungisan ng eskandalo sa paggastos, ay nakatagdang gawin ang kauna-unahang pagbisita sa FSB ng Russia sa loob ng 13 taon para sa pinuno ng counterintelligence ng Amerika. Nakasekreto ang agenda, tahimik pero makahulugan ng Kremlin, at nangyayari ito sa gitna ng labanan ng mga parusa dahil sa digmaan laban sa Ukraine. Ang mismong pagbisita ay sobrang hindi normal at ang mga pangyayari sa likod ng pagbisita ay sobrang malabo, kaya't ang mga tanong para kay Kash Patel ay ganap na makatarungan. At ang mahalaga, hindi ito isang-isang insidente. Bahagi ito ng malaking linya ng magakilusan na taon ng sumusuporta kay Vladimir Putin laban sa Ukraine. Mula kay Marjorie Taylor Greene na lumalabas sa propaganda ng Russia hanggang sa tangkang putulin ang tulong para sa atin. Habang umalis ang mga tunay na kaalyado mula sa lumulubog na Russia ni Putin, ang ilang miyembro ng koponan ni Trump ay kabaligtaran, papalapit dito. Kaya dapat talagang bantayan ng mabuti ang biyahe ni Patel kung ito ay matutuloy. Umasa talaga ako na ang Amerikanong media at mga mamamahayag ay gagawa ng malaking ingay at gulo tungkol sa kwentong ito na mapipilitan siyang kanselahin ang biyahe na ito. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel. Kung gusto ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Nagtatrabaho kami ng independyente, walang sponsor. Kung gusto ninyong mag-donate para sa channel, nasa video description ng lahat ng link at detalye. Welcome kayo. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.